Noong isang linggo lamang ay nabiso ng NAPOCOM ang umano'y malaking sindikatong nasa likod ng mga ghost pensioners sa Philippine National Police. Sa kanilang datos, umabot ng 2,000 ghost pensioner umano ang nakalusot mula sa 58,000 pensyonado ng PNP. Paano nga ba ito nakalulusot at anong kaso ang maaring isampa sa mga mapapatunayang gumagawa ng ganitong modus? Yan po ang ating alamin sa Kapuso sa Batas. Walang iba syempre kundi si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning! Good morning din sa'yo, Kung. Oo. Paano ba ginagawa yung ganyang kalalaking panloloko? Sobra diba? ka, diba? Nakakagulat, talagang no? nakapagtataka talaga Yes. kasi pag titingnan mo yung, di ba, iisipin mo, Stricto sila. At saka parang napakalagana, paano na na-implement yan? Yes. Dapat, di ba, yung mga entitled sa pension, yung mga pulis natin na dapat mahaba ang years of service, may record. Paano sila nagkaroon ng ghost pensioner? Ito pala ang nangyari pala, meron palang, siguro hindi pa kasi masyadong updated yung sistema. Meron isang nagtatrabaho dati sa loob ng opisina. Obviously, may kasabot sa loob. May kasabot sa loob. Tapos ang ginawa niya, nag-encode siya ng mga fraudulent entries sa database ng PNP. Tapos matapos mailagay yung mga false entries na to, nung panahon na kunwari, entitled na sa pension, nagre-recruit sila ng mga tao. At binigyan ng mga fake ID cards. Yung iba, kunwari sila yung mga biyuda ng namatay na ng pulis. So itong mga namang re-recruit nila, binabayaran para umapir sa opisina ng PNP Pension Office, papakita ng fake ID, pipirma. Di ba na sila ay biyuda de police, ganyan. Kaya sila nakakakuha ng pera. Siyempre, meron silang komisyon. Oo, pero ang dami nilang naloko. Ano kaya kung yung posibleng kaso laban sa, halimbawa, yung mga kasali na ganito, nasa sa fund scam na tinatawag? Well, sa palagay ko, malamang ito magiging kaso for estafa or tawag na nating swindling o panlaloko kasi hindi naman sila... Well, base sa mga reports, hindi naman sila currently in the government service, di ba? Sila yung mga ordinaryong tao na na-recruit. Kasi sa ganyang kalaking halaga, dapat di ba, plunder or malversation of public funds. Pero yung mismong nahuli na... Pero wala na rin yata siya doon Nawala na. Parang bula. Oo, parang bula. So, nagkaroon, for sure, di ba? Yung estafa po kasi na yan, unang-una, yung tao na nag-falsify, di ba? Yes. At saka yung mga tao na ginamit nila, na nagpanggap at gumamit ng ibang pangalan ng tao, yan po, meron kasing iba't ibang paraan para mag-commit ng estafa. Isa dyan na yung paggamit ng fictitious name. Peke. Yung peking pangalan, na ginagamit nila yung peking pangalan na yan para maswindle ang pamahalaan ng almost 1 billion pesos over the years, di ba? So, yung isa pang paraan dyan yung pag-falsify ng public document. For sure, meron silang pinirmahan, di ba? Meron mga dokumento. Ito ay iba't ibang paraan lamang upang makapagawa ng pagdedispalgo or yung pagsiswindle ng pera. Pero yung mga ganito, yung sa mismong nag-organize, kumbaga, ng lahat ng ito, anong pwedeng ikaso sa kanya? Yun din? Estafa lang din? Estafa din siguro. Pero meron din kasing, sinasabi nga nila, meron actually, baka economic sabotage na to or syndicated estafa. Dapat mas malalim Pero diba? kailangan lang natin kasing tingnan kung very specific kasi yung batas for syndicated estafa. Ito ay kung ang dinispalgo mong pera pera ng mga miyembro ng mga rural bank, for example. Isang kooperatiba o yung mga perang kinontribute ng mga stockholders o yung isang korporasyon na kumuha ng pera from the general public. Kung ganito ang pagkakarakterize ng pera ng pension fund ng PNP, pwede itong pumasok bilang syndicated estafa na ang punishment ay panghabang buhay na pagkakulong. Kasi kung estafa, kasi maximum 20 years. Yes, Pero para po dun sa mga nanonood po sa atin, yung estafa po, hindi lang po yan nakocommit yung ganitong ka-complicated at ganito seryoso. Maraming paraan na pag-commit po ng krimen na estafa, katulad po, pag kumain po kayo sa restaurant, na wala kayong balak na magbayad at naglaho ng parang bula, estafa na yan. Hindi lang kayo maghuhugas ng pinggan, mga kapuso. Krimen po yan. So, wag natin isipin na yung panloloko, panswindling para lang dun sa mga sindikato na mastermind. Tulad po ng sinabi natin, marami pong paraan na pag-commit ng estafa, plain and simple lang po, yung panloloko, yung pag-iisa natin sa kapwa natin.
malamang sakop na isang krimen yan. And usually, it might be estafa. Yan. Sana nga makulong ng habang buhay yung mga gumawa Can you imagine, fund mga cat kawawa scam na nating yan. police, di ba? Tapos Yes. meron lang palang 1 bilyon. I mean, maraming paggagamitan yung 1 bilyon Talaga. yan. Baka naman malalim ang connection yan. Ayan po, sana marami po kayong napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin. Thank you very much, Attorney. Thank you, Dan. Ngayon naman, puntahan na po natin ang unang balita.